So guys, continuation. Bali WWTH Season 31 Part 3. Part 3 na guys. Sensya na kayo guys, medyo yung mga intro ko talaga nagiging real talk. Real talk na life motivation pa rin. Real talk na may konting pitik na almost 50% inspired pa rin by the Holy Gospel of our Creator. Amen. So guys, sabi ko nga po, ang intro ko po kasi throwback muna tayo dun sa mga naunang content ko na napasyalan po ng aking mga mata na gusto kong itawid sa bawat isa sa atin, kasi hindi ko na po pwedeng i-reposted kasi kung i-reposted ko, gugugol din po ng oras kasi i-edit ko pa rin po kasi nasa ilalim na, tapos i-record ko ulit, i-reposted ko, bago mo ma-reposted ang isang content mo na months ago or weeks ago, i-edit mo ulit yan. So kaysa i-edit ko po, binabalikan ko na lang yung notes, tapos gagawin ko ng panibagong video, parang reminiscing, throwback. So, ang context po, yun pa rin. Kaya lang, iba na, kumbaga sa yun pa rin po yung kinunan ko. Kaso, hindi na nga yun yung dating video. Kasi po, ganun din pag naisip ko po kasi, kung i-reposted ko, parang pareho lang yung time na iaalat ko, yung allotted time, pareho lang. Nag-edit ako, gumawa akong bagong content, galing din yun sa luma akong content, pareho lang, di wag ko nang i-reposted, ulitin ko na lang in a new way ulit, pero yung pa rin yung pinaka-essence, kasi nga po, hinanap ko na lang yung mga gusto kong i-reposted na content ko dati, na mayroon naman akong notes na nakasave. So guys, to God be the glory po talaga, maraming salamat po sa inyo. Sana po magtuloy-tuloy talaga ang paggawa ko ng ganito habang malakas pa po ako, habang may buhay pa po ako hinihiram sa ating Panginoon. Sana po samahan niyo po ako. Kung meron pong mga kulang-kulang akong nasasabi na parang nabitin kayo sa pakikinig, sa panonood, buklatin po natin ang love letter ng ating Panginoon. Iribisa na lang po ninyo. Kasi nga po minsan gumugugol tayo ng panahon, gumugugol tayo ng minuto, nagagahol din po sa minuto yung pagsasalita ko. Minsan hindi ko natapos, tapos susunod na part, iba ulit ang sasabihin ko. Kayo na po ang bahalang magpaumanhin. Basta ako po, para po sa akin, I am very grateful. Higit kanino man, kauna-unahan, dun po sa nasa itaas na nakakakita ng thoughts natin, ng puso natin, ng motivation natin, ng mga haka-haka natin. Wala po tayong pwedeng ilihim sa Panginoon, guys. Lahat po alam niya. Kahit na parang iniisip nating nagtatago tayo, meron tayong sikreto, hindi po yan, guys. Alam po yan ng Panginoon. Lahat po ay dadalahin natin sa kanyang banal na hukuman pagdating ng isang araw. Kaya ako po, lagi ko rin pong every now and then, nire-remind ko po sa mga content ko na sana lahat talaga nang nakakakita ng content ko kagaya ko na rin ng kumbaga na itatawid ko po sa inyo yung maliit kong life quote, yung maliit kong motivation na sana po maging isa akong halimbawa, na isang maliit na ehemplo, isang maliit na role model. Pero every one of us is not perfect at all. Wala po talagang perfect. Wala pong ganong kabuting tao. Pero sa maliliit nating inaasam-asam nating kabutihan na maitawid natin sa isa't isa, alam po ng Panginoon yan, guys. Hindi naman po talaga niya hinahanap na maging perfecto ka. Paano ka ba magiging perfecto kung ang paligid mo punong-puno ng toxic people? Yung mga nakikita mong balita, mga toxic din. Yung mga nalalaman mong comment, nababibes mo, mga toxic din. Hindi ka talaga magiging perfecto. Nearly perfect. Hindi pwedeng maging 100%. Hindi ka din pwedeng maging magaling na judge person. Kasi hindi ka naman ganun kalinis. Pero sabi nga po, alisin mo muna ang tahilan sa iyong mga mata. Alisin mo muna yung puwing sa iyong mga mata para makakita ka ng maliwanag.
para makapagbigay ka ng magandang discernment, ng magandang judge sa kapwa mo. Hindi po pinagbabawal ng Panginoong maging judge ka sa isang tao. Kasi sasabihin mo nga yung totoo sasabihin mo nga yung tama kasi nagbago ka na, alam mo na yung tama, lumihis ka na sa liko, nagtutuwid ka na, kaya pwede kang maging judge. Kaya lang, bago ka nga mag-judge, maging discreet ka, maging maingat ka sa sasabihin mo. Kasi sabi nga po ng Panginoon para makahatol ka, alisin mo muna yung dumi sa sarili mo, sa mga mata mo, unang-una sa mga mata mo, para maliwanag mo makikita ang mga parts ng i-judge mo. Kasi nga po, ayan po nakasulat sa banal na salita ng ating Panginoon. Sabi nga, nung hinahatulan ng mga tao na binabato nila yung isang adulterous na babae, sa New Testament yan guys, hindi ko natanda kung anong verses yan, kung anong chapter yan basta nasa New Testament yan. Ang Panginoon, ninilapitan ng mga tao, sabi, ikaw, di ba magaling kang mangaral, isa kang parang propeta. Ito, hatulan mo tong babaeng to, nahuli to sa akto na nangangalon niya. Di ang ginawa ng mga tao, may mga hawak silang mga bato, bawat tao, bata, lalaki, matanda, babae, mayaman, mahirap, may hawak na tagi-isang bato. Gusto nilang batuhin yung babae kasi nung unang panahon guys, papatayin ka sa pamamagitan ng pagbato sa'yo o kaya paglatigo. Yun ang parusa ng mga tao sa mga nahuhuli nilang gumagawa ng kasalanan sa akto. So sabi ng Panginoon, sige, kasi pinahahatulan sa kanya parang sinusubok lang siya ng mga tao kung totoong propeta ng ating Panginoon So ang sinabi ng Panginoon napakaganda ng binitawang salita ng ating Panginoon. I-check nyo na lang po yan sa New Testament, nasa Holy Scripture po yan. Kasi ako nga po, sa mga content ko, iniingatan kong magsalita ng hearsay. Kung ako nagsasalita ng POV, may counterpart po yan kahit papano. Nandun pa rin, kinukuha ko pa rin po sa context ng Holy Scripture ng ating Creator. Kasi mahirap pong magtawid na ililigaw mo yung nanonood sa'yo. Hindi ko po yan ini-aim kahit kailan guys. Kahit i-double check nyo po ang mga content ko. Pasyalan nyo po ang profile ko. Kasi ako ingat na ingat din po akong makasakit ng kapwa ko. Ang mga sinasabi ko pong real talk ay tagusan din minsan. Pero yan mas masahol pa nga po ang sinasabi ng ibang content creator. Talagang sobrang tapas ng salita nila. Talagang minsan nagmumura pa po sila Pero minsan di sila nare-restricted ng platform na ginagamit nila Sa totoo lang po tayo guys. So sabi po ng Panginoon dun sa mga tumutulig sa kanya nung panahon na yon, sige, bumato ang kahit sino sa inyo, ang siyang unang bumato kung kayo ay walang ginagawang kasalanan, kung kayo sobrang linis. Yun ang sinalita ng ating Lord Jesus sa mga taong gustong bumato dun sa babaeng yun na nangangalon niya, na nahuli sa akto. So lahat ng mga taong yun, on the spot, binato nila sa lupa ang hawak-hawak nilang bato. Hindi sila makabato dun sa babae. Kasi ang salita ng Panginoon, sige, bumato sa inyo ang unang-unang walang kasalanan ginagawa. Wala, napahiya sila guys. Kasi lahat ng taong yun may kasalanan. Hindi nila pwedeng sabing malinis ang kanilang pamumuhay. Na-guilty sila, tagusan po ang salita ng ating Panginoon. Tapos sabi ng Panginoon, nung nag-alisa na yung mga tao, nakaluhod sa lupa, parang nakayukod sa lupa yung babae na nangangalo niya. Sabi ng Panginoon, neither me cannot judge you. Humayo ka na at magpakalinis ka na. Gumawa ka na ng tama kasi baka may mangyari pang masama sa'yo kasi hindi din kita hahatulan. Ibig sabihin guys, binigyan ng Panginoon ng tsansa yung babaeng yun para magbago. Kasi ganun po talagang lagi natin bibigyan ng second chance. Sabi nga po, magpatawad ka para patatawarin ka rin ng Panginoon. So yung mga nagkakasala sa atin guys, huwag nating hatulan ng sobra-sobra. Patawarin natin, paulit-ulit nga natin papatawarin guys Yun ang utos ng ating Creator. 77 ulit mong patatawarin ang taong gumawa sa'yo ng kasalanan. Kasi ang Panginoon nga po sakalang sa magbibigay ng hatol dun sa paparating na one day verdict. Ganun po kabuti ang ating Creator at ang kanyang bugtong na anak. Sana guys, nakakasunod kayo sa akin. Sundan nyo pa po guys. To God be the glory po, WWTH Season 31, Part 3 na po ito. Thank you so much po for watching. Ingat po tayo palagi.
and always be steadfast in your faith to our Creator. Amen. Ingat po tayo. May kasunod pa po. Maraming salamat po for watching. Amen.